Good evening guys, magandang oras po sa inyong lahat and welcome to our YouTube channel. Muli ako nga po pala si Ismael ng ITB Freenet. So, ano nga bang topic natin ngayon guys? No? Tuturuan ko po kayo kung paano po mag-set up ng configuration sa HTTP injector lifetime configuration po ng SSH, and also ituturo na rin po natin siguro ngayon kung paano rin po yung SSL. And napaka-useful din po talaga ng lifetime configuration ng HTTP injector, ano. Hindi man po siya kalakasan sa streaming and downloads, ma-assure po naman natin na makaka-browse din naman po siya. Halimbawa po, itong nilabas ko pong libre VPN, ano. So kinakailangan po natin siyang gawan ng account. Paano kung busy tayo? Nakaligtaan nating mag-expert na pala yung ginawa nating account dito, no. So dito na po papasok yung ituturo ko ngayon. Napakalaking tulong po kasi lifetime po siya, no. Mas malakas din po talaga yung mga ginagawa nating 5 days, 7 days. Ito nga po yung tinatawag nilang backup, ano. So at least may backup tayo. So pakita ko lang dito, no. 'Di ba dito tayo gumagawa ng account? So kailangan natin ng internet. Kaya panoorin nyo to guys, ano. Napaka-importante po ng pagsa-set up dito kasi lifetime po siya na tuturo ko sa inyo, tsaka kung malalaman nyo kung saan yung website. So patapusin nyo yung video guys para hindi na kayo magtatanong, ano, kasi nandito na po lahat sa tutorial na to, full tutorial na po. And pasasalamatan ko lang din naman po pala yung mga loyal subscriber po natin. Meron na po tayong 980 subscriber. Yan, maraming salamat po. So kung bago pa lang po kayo dito sa YouTube channel ko at di pa kayo nakapag-subscribe, huwag nyo pong kalimutang itap yung ating subscribe button at ating notification bell para ma-update kayo lagi sa mga bagong video ko at update. So let's start guys, ano. Huwag nating patagalin pa. First, connect lang po ako sa VPN na ginagamit ko. So ito yung gagamitin ko kasi maganda pa rin siya, stable siya guys, no, yung libre VPN. So kung hindi mo pa po napanood ito, no, pumunta lang po kayo sa ating playlist. So nandyan po yung libre VPN, ayan, para malaman nyo po kung paano yung paggawa at paggamit ng tama dito sa VPN na to. Mapunta lang tayo sa ating browser and ipapakita ko lang po, ano. So sa mga gusto po palang magtipid, ano, mga nagtitipid dyan, yung pinaka-recommended ko pong tawag dito, SIM card po is Sun talaga, ano, kung nagtitipid po kayo, kasi 50 pesos valid for 10 days na po. Yung 50 pesos na yun, ano, valid yung Facebook lang po tsaka Messenger yun na 200 MB a day, ano. So kaya po natin siya nababypass dahil po sa mga VPN na ginagawa po ng mga developer. Ayan po, no. So yun yung pinaka-recommended. Sabihin nyo lang po dun sa nag-load, bilo po kayo ng Sun, sabihin nyo lang po pa-load kayo ng direct TU50 or TU150 para isang buwan na guys, no. So punta na tayo. Ayan po, www.jug1.com. Dito po tayo gagawa ng lifetime configuration sa injector, ano. May kulang po, ano, www.jug1ssh, ano. So search lang natin para ma-direct tayo, no. Ito lang po, ito na lang, jug1ssh. So punta lang po kayo sa www.jug1ssh.com, and then mariredirect po kayo sa kanilang website. Antayin lang po natin matapos yung loading, ano. So sana po mapaliwanag ko ng maayos tong ating tutorial para wala na pong magtatanong, kasi gusto ko pong matutunan nyo po pa sa panonood lang, ano. Close lang po natin yung ads. Ito po, punta po tayo dito sa 3 dash dito, ano. Dito po sa right side, tap lang po natin yan, and then magdadirect po tayo dito sa tools, ano.
Ito po, as you can see guys, no, SSH lifetime. So tap lang natin yan, close lang po natin yung ads, and then scroll down lang po natin, ano, maliwanag po. As you can see guys, ito na po yung gagamitin natin sa setup ng ating HTTP injector. Sa mga bago guys, panoorin nyo to, no? So kung alam mo na to, skip mo na lang po. Bali, skip mo na lang tong video na to, then i-copy mo na lang po yung mga yun, ano? So para sa mga bago at di pa po nakakaalam, clear data lang po natin para mas maliwanag po. Dito, nasa 3 dash dito sa left side. Okay, tap lang po natin. Okay po, SSH setting. And then dito po sa ito lang po yung mga setup natin, ano? SSH host, port, username, and password. So follow lang po natin yung gagawin ko, no? Balik lang po tayo dun sa ating Chrome upang i-copy yung, para i-copy pala, no? Parang i-copy po yung ating host. Ayan. Make sure po na tama yung kinakopy natin guys, ano? Para ko-connect po siya talaga. Copy natin yung host. As you can see guys, ano? So pakinggan yung mabuti to, no? Dito sa SSH port. Okay? So balik tayo kay Chrome. Ang mga pwede po nating ilagay sa SSH port is itong open SSH and also itong drop beer. Yan. So laruin nyo lang po dyan kung saan po yung kukonek sa inyo, no? So piliin ko na lang po yung 22 kasi typical na pong ginagamit. Kung SSL type kayo, ito po yung gagamitin yung port guys. Okay, so copy lang natin, type lang natin 22. Ayan po, and then username. Balik tayo kay Chrome. So i-copy lang natin to, username. As you can see guys, ano, parehas po yung username and password. So minsan ang copyhan na lang po username. Ayan, paste lang po natin. And also yung atin pong password. Remind ko lang ulit guys, no, hindi po siya kalakasan. Ayan, scroll down lang po natin. I-tap lang po natin tong data compression. Ayan. Back lang po natin, ano. So dito po sa ating Squid proxy, ano, sila na po ang nag-provide, hindi na po tayo maghahanap. Copy lang po natin tong Squid. Ayan. Pwede to all network guys, ano, depende lang po sa ginagamit nating payload. So yung papakita ko po ngayon sa inyo, ano, is Sun. Ayan, kasi recommended siya, unlimited po, ano, nakaka-bypass po. So save lang natin. Again, ano, tap po natin dito sa left side yung 3 dash. Ayan, payload generator. Ito na po yung sinasabi ko, ano. Yung ilalagay po dito na payload is depende po kung anong network yung gagamitin nyo, no. So akin po is Sun, papakita ko lang. Katay na po ata yung line.never.jp. So papakita ko lang yung bagong payload na gagamitin natin, ano. Actually hindi naman po siya bago kasi matagal ko na pong ginagamit. Bibilisan na lang natin kasi baka mapadagal pa yung video, ano. So www.wixin.qq.facebook.org. So yan po yung gamitin nyo guys, no, recommended ko para sa mga Sun users na naka-TU promo. And typical na gagamitin natin, itatap natin guys dito sa extra header is online host, forward host, keep alive. Maliwanag. Okay, so generate payload lang po natin. Make sure po na naka normal to, ha. Generate payload, and close lang po natin si LibreVPN guys to make sure na dito talaga tayo ko-connect. So i-try natin guys, no, start. As you can see guys, 200 connection.
So connected na po guys, working na working po siya 100%. Di nga lang po siya kabilisan, pero may pang backup tayo guys in case na hindi po tayo makagawa ng account sa mga VPN na ginagamit natin, ano. So pakita ko, halimbawa wala na po akong pang internet dito sa Libre VPN. So tap lang natin dito sa left side, ayan po, create account. Yun nga yung sinasabi ko guys, medyo may kabagalan siya pero nakakapag-load naman, ano. As you can see, pwede pong gumawa. So sa mga bago lang po sa Libre VPN, ano, kung di nyo po alam to, dito po kayo sa VIP, ano, mas maganda. Ayan, medyo napupuno na po kasi sa gold. Ayan, sa premium. So dito po tayo. As you can see guys, unang tingin pa lang natin, ano, meron pa. So gawa po kayo dyan guys, no, napakabilis po ng mga server nila. Credit lang po natin yung mga developer ng mga app na to. I-support po natin yung mga Pinoy na developer natin, ano. So napakagaling po ng mga gumagawa. So support lang natin guys. Yun lang sa ngayon guys, no, yung may share natin. Bago ko nga pala makalimutan guys, pakita ko pala kung paano mag setup ng SSL, ano. So may konting difference lang dito, no. So tap lang po natin tong lapis na to. Actually hindi po pala yung lapis, ano, yung tunnel type po. So sa tunnel type tayo, and then switch lang po natin tong HTTP to SSL tunnel. Save lang po natin. As you can see guys, yung lapis dito, open lang po natin, tap natin. Sana po maliwanag, maintindihan yung SSL, ano. So yung ilalagay po dito is yung mga payload, www.wixin.qq.facebook.org. So pagpasensya nyo na guys yung background ko kasi medyo noisy, ano. Wala po tayong magandang studio na paggawa ng mga video para mas maging maganda pa po yung pag-deliver ko ng tutorial sa inyo. So soon po, no, sana po makapaano po tayo. So support lang po natin tong channel ko. Huwag niyo pong kalimutang i-click yung subscribe tsaka ating notification bell, ano, para lagi po kayong updated. Tap lang po natin yung save. And may pagbabago po dito sa kanyang port, SSH port, no, yung sinabi ko nga kanina, gaya ng sinabi ko kanina. So ito po siya, balikan po natin. As you can see guys, no, yung kanyang SSL port, ito po nag-iisa, 443. So ito try natin kung ko-connect nga ba, no. Baka pumalpak tayo guys, no. So pakita ko lang, 443 guys, 443. So napakadali lang guys, no, kung na-setup nyo na yung inyong injector at gusto nyo sa SSL. So start natin, try natin kung ko-connect. Connect ka. Ayun, no. As you can see guys, connected din po siya sa SSL. So i-try po natin. Ayan. Medyo may kabagalan po talaga kasi si Lifetime, ano. So at least may pang backup po tayo. And tsaka sabihin ko lang po, may kabagalan po talaga yung sun dito sa area namin, ano. So try po natin to, no. Tap lang po natin to. Optional lang naman to, no, yung DNS, Google DNS. Try natin. As you can see, connected po, no, tayo sa SSL. So try natin yan, Google. As you can see guys, nag-loading na siya, no. So napakaganda rin po ng Lifetime, ano. Hindi man siya kalakasan yan. Sabi ko nga makakatulong yan, paulit-ulit na tayo dito. So kung nagustuhan niyo tong video to, huwag niyo pong kalimutang i-click yung like, mag-comment na rin po kayo, na subscribe, tsaka tap po yung notification bell yan, para updated ka sa mga bagong video ko.